we are in Christ, mai-imitate din po natin si Christ sa buhay ng ating mga leader, or mai-imitate din po natin si Christ sa buhay ng ating mga tatay sa pananampalataya. Pero paano po ba 'yun mangyayari? Pwede po ba 'yun na mai-imitate mo si Pastor Carl pero ang lagi mong pinapakinggan ay si Stephen Prado? Pwede po bang mai-imitate mo si Pastor Carl pero ang lagi mong pinapanood ay si Lobe Elias? Pwede po bang ma-imitate mo si Pastor Carl, or pwede po bang ma-imitate mo yung father mo in faith kung hindi mo naman po kinakausap at pupuntahan mo lang siya kapag kailangan mo? Kapag kailangan mo ng prayer, kapag kailangan mo ng kalinawan, kapag kailangan mo ng something sa kanya, doon ka lang po magpupunta. So is that the submission or the subjection that you know? People of God, are you guys ready for tonight? Ready na po ba kayong makalampag muli ngayong gabing ito? Hallelujah. So tayo po ba, ready po ba tayo na mag-take po ng action to be discipled? Ano po? Tayo po ba ay ready palagi na maging disciple? O tayo po ay sapat na po tayo na ganyan na lang? Sometimes gusto nating i-imitate ng ating mga spiritual father pero hindi natin sila mai-imitate unless we are moving together with them. Kaya nga discipleship. Pag sinabing discipleship, it means you become a disciple to somebody that you know has greater knowledge, has greater impact, has greater influence, has greater knowledge over you. So yun po yung submission. So kapag ka ako ay nagpasakop kay Pastoron dyan, so ibig sabihin inaari ko sa aking sarili na siya ay mas magaling or siya ay mas expert na compared to me. Nagigets po ninyo? That is discipleship. That is how to be discipled. Yan po yung kung paano tayo magiging disciple. At sabi diyan, fear of the Lord is the foundation of a true knowledge. Yung pagkatakot po sa Panginoon, yun po yung pundasyon ng totoong katalinuhan or karunungan. Kung tayo nga po wala pang fear of the Lord, di ano pa kaya, wala rin tayong fear of our pastor or fear of the leaders. Di ba? Sa halip na fearful, nagiging fearless. Hallelujah. So fear of the Lord is the foundation of a true knowledge. So that is so important na tayo po ay magkaroon po ng heart na palagi po tayong ready na tumanggap ng wisdom. Sabi nga diyan, but fools, yung mga mangmang daw po, tinatanggihan nila yung wisdom at tinatanggihan po nila yung pagdidisiplina. So natuto po kayo? Nagets po natin mga kapatid? Parang wala po kayong reaction dyan. Parang wala po yata akong kausap ngayong gabing ito. Meron ho ba akong kausap? Hello? Hi? Ayan, meron naman. Glory to God. At meron po akong kapulong or meron po akong kausap. Sabi dito, ang mga mangmang, dinidespise nila yung wisdom. Tinatanggihan nila yung wisdom. So kapag may nagtuturo sa kanila, wala silang pakialam. Nakadepende lang sila sa kung ano lang yung maisip lang nila. Di ba? Pwede ho ba na nag-aral po kayo sa school ng mathematics pero wala ho kayong natutunan kasi gusto mo lang pakinggan yung English? Pwede po bang pumasok ka lang ng school na ang papakinggan mo lamang ay yung bell po ng recess at hindi ka na po makikinig doon sa topic? Kaya kapatid, ngayong oras na ito, katulad ng pakikinig mo sa school or pakikinig mo sa kahit saan mang teleserye yan, focus ka rin sa akin ngayon. Focus ka muna sa akin ngayon. Okay lang po ba na mag-focus muna po tayo? Okay lang po ba na mag-focus muna kayo sa aking sinasabi? Saka na muna yung side comments. Saka na muna yung mga nasa mind natin dyan. Saka na muna yung mga ibang thoughts na nandiyan dyan. Saka na muna yung antok-antok moments na yun. Focus muna kayo sa akin. Just look at me. Naka-on camera na po ako. Diba? Focus ka muna. Hallelujah, Jesus. Pakinggan nyo po muna ako mabuti ngayong gabing ito. Because the Bible says, but fools despise wisdom. Kung tayo po'y mananatiling mangmang kahit na ilang discipleship, 1,000 discipleship ang attendan mo, 5 mentors ang attendan mo, 100 mentors ang attendan mo, if you are despising the wisdom, if you are not listening, if you don't want the discipline that God wanted on you, wala ka pong matututunan. Kaya wag tayo magtataka bakit dumarating tayo sa point ng buhay natin na we struggled much but we don't gain much. Pinagpala na si Nanay Silina, pinagpala na pinagpala na si Nanay Beb, pinagpala na yung iba nating mga kananayan dito. Ikaw hanggang ngayon inaanay ka pa rin, hindi ka po pinagpapala, inaanay ka pa din hanggang ngayon.
Bakit nandiyan ka pa rin sa struggle? Alam mo yun, parang ang Panginoon mo ay Panginoon ng suffering. Alam niyo po, ang sabi ng Panginoon, plan to prosper and not to harm. Ano po, kaya ang plano ng Panginoon ay hindi po laging suffering. Kung may suffering man po tayo nararanasan, yun po ay test of faith. Pero hindi po laging doon nakadwell. Wala nang magandang ginawa ang Panginoon sa iyo. Sabi nga ng Lord, good news share the good news. Ano namang good news doon kung araw-araw po ng buhay mo ay puro suffering na lang? Ano naman kayang good news doon kung araw-araw na lang ng buhay mo ay puro problema ka na? Wala ka nang ma-testify na magandang ginawa ni Lord kasi puro problema ka na, puro suffering ka na, at puro something else ka na. Are you with me, people of God? So sabi doon, fear of the Lord is the foundation of a true knowledge. And God wanted us to understand that we need to have this foundation tonight. That we need this foundation today. Ano po, na ito yung totoong pagiging matalino. Ito yung pagiging totoong intelligent when it comes to the Lord. Hallelujah, Jesus. So God wanted us to understand na we need to we need to listen and not despising the wisdom and the discipline na ibinagkakalob or binibigay sa atin. Hallelujah, Jesus. So sabi po ng Colossians chapter 2 verse 3, in Him lie hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Kaya alam nyo mga kapatid, sabi doon kapag nagkaroon tayo ng fear of the Lord, doon po nagsisimula yung kayamanan. Alam nyo, isa sa mga lagi kong laging sinasabi sa akin ng spiritual father ko dati, tanggapin mo ang karunungan, pahalagahan mo ito dahil iingatan ka nito. Alam nyo, kaya po ganun ko na lamang pinapahalagahan yung karunungan to the point po na kapag ka po pagdating po sa mga conference, kahit pa po may bayad yan, ay pag-aaksayahan ko po yan ng panahon. Kahit po yan ay yung EGR, halimbawa EGR ay magkano ang bayad ng EGR? 200. Pag-aaksayahan ko po yan ng panahon. Hallelujah, Jesus. Why? Because knowledge is more than gold. Knowledge is more than the golds. Hallelujah. Knowledge is more than the golds that we have in our bank, in our bank accounts, people of God. So lagi niyo po yung tatandaan, na wag niyo pong i-despise yung wisdom na ipinagkakaloob or binigay sa atin. Wag po nating i-despise yung wisdom na i-share po sa atin. Alam niyo, pahalagahan niyo po yung mga ganitong pagkakataon kasi hindi po lahat ng mga pastor, hindi po lahat ng mga leader ay nagsisipag na pakainin ng kanilang mga tupa. Meron pong tuwing linggo na lang sila nagpapangita ng kanilang mga tupa. Tuwing midweek na lamang sila nagpapangita at saka tuwing Sunday service na lang sila nagpapangita. Maraming mga pastors at leaders na tamad. Tamad na tamad sila na bigyan ng pansin or bigyan ng puwang yung kanilang mga leader to give them wisdom. Kaya nga sabi ng Jeremiah 3:15, I give you shepherd that is after my heart, that will feed you with knowledge and understanding, but they are lazy to feed them knowledge and understanding. Kaya ang nangyayari, yung mga tao, ang ginagawa po di ba? Punta na lang po ng punta kung saan-saan, punta na lang po ng punta kung kani-kanino. Yung iba po ay nagiging nagiging self-proclaim na. Ang kanila pong naging teacher ay si Google na lamang. What is the interpretations of the rose? Search bar. Alam nyo, hindi po ganun ng Panginoon Hallelujah, Jesus. Naalala ko po yung one time na meron po akong na-encounter, na sabi po doon yung, even yung pastor nila, ang teaching po niya, nasa ChatGPT na lang. Amen. Totoo po yan. Nagiging God na si Google. Lahat na lamang po doon. Pag kailangan ng kagalingan, search to Google. Kapag kailangan po ng explanation ng vision, search to Google. Kapag kailangan po ng interpretations of dreams, search to Google. Kapag kailangan po ng Bible verse, search to Google. Kapag kailangan po ng how to be filled with the Holy Spirit, search to Google na. Ang nangyayari? So ang kanya pong naging mentor ay si Google na. Kaya yun, parang Google din po yung kanyang isip, ang gulo-gulo. Parang Google din po yung kanyang spiritual, ang gulo-gulo. 'Di ba? Pag sinearch mo, hindi mo na maintindihan kung ano po yung meron siya or meron sa kanya. Hallelujah, Jesus. So God wanted us to understand, people of God. Sabi dito, in Him lie hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Alam niyo, hindi niyo naman po kailangan maging magaling na sobra Diba? Sabi ko nga po kagabi, hindi naman po kailangan maging magaling. Bago ka magkaroon. Kailangan mo munang gumawa bago ka magkaroon. Kailangan mo munang mag-start bago ka po magkaroon.
And that is important thing na matutunan natin bilang isang Kristiyano. Ano po, na tayo po ay patuloy na patuloy tayo na tumatanggap ng wisdom from our spiritual fathers, from our pastors, from our leaders. Hallelujah, Jesus. Ano po, at pakinggan po natin sila. Ano po, kung minsan ay naiisip natin, grabe naman na ito si Nanay Beverly. Hallelujah. Kung magalit sa akin, akala mo nanay ko na physically eh. Di ba? Pero kapatid, ibig sabihin lang po nun, mahal ka niyan. Pag hindi ka na niyan pinagalitan, pag hindi ka na niyan pinagsabihan, ay mangamba ka na. Di ba? Baka pinagpalit ka na or humanap na siya ng ibang anak na mamahalin kasi napakatigas ng mukha mo at napakatigas ng ulo mo dahil hindi ka na nakikinig. Nagigets po ninyo, para ka ng si Parao. Ang kailangan sa'yo, maso, hindi na pakikipag-usap na lang ng matino or pakikipag-usap ng maayos. Nagigets po natin? So, sabi po dito, when you have fear of the Lord, thank you Jesus, fear of the Lord is the foundation of a true knowledge. Kaya pansinin niyo yung mga taong humble, sila po yung mas lalong dinadagdagan because the Bible says na He resists the proud and He give grace to those who are humble. Kapag tayo po yung nagpakababa, kapag tayo po inaari natin lagi na mas marunong ang iba sa atin, laging mas may greater sa atin, hallelujah Jesus, na kung tayo po ay alimbawa ako bilang pastor for 7 years, nagtuturo, nagpe-preach ako ng gospel, pero may mga pagkakataon na when I encounter na mga ministers, ay talagang binababa ko ang sarili ko and I wanted to learn from them. Because I always remember my spiritual father saying, na sabi niya doon, tanggapin mo ang karunungan, pahalagahan mo ito dahil iingatan ka nito. So lagi po natin tanggapin yung karunungan, lagi po nating pag-ingatan yung mga itinuturo po sa atin. Hindi po yung pag tinuro sa atin, pasok sa kabila, labas sa kabilang tenga. Kapag tinuro sa atin ngayon, bukas wala na. Kapag tinuro sa atin ngayon, bukas kalimot na. Kapag tinuro sa atin ngayon, hanggang notebook na lang, hanggang notepads na lang. Pero hindi naman po natin na i-apply sa ating mga buhay. Hallelujah, Jesus. Alam nyo, hindi po napoprosper yung mga tao na hindi po sila tumatanggap ng totoong wisdom or ng totoong intelligence na yun. Kaya kung mapapansin po ninyo, di ba, may mga pagkakataon po na ma-encounter natin sa ating mga buhay na paano kaya yumaman yung mga yan? Di ba? Nagtataka nga na I was remember before na chichismis po ako na ay kesyo wala daw ganito, hindi na nakakatulong sa bahay, etc., and so on and so forth. Ang daming mga sayings, ang daming mga hanash. Tapos dumating yung moments na kami po ay nakakapag-mission travel na, nakakapag-travel na kami, nakapag-mission na. Aba, nagbago naman, saan daw kaya kami kumukuha ng pondo para daw po kami ay makapag-mission. Simple lang ang sagot ko. Sabi ko, di maglingkod kayo kay Lord at nang malaman ninyo kung saan kami kumukuha ng pondo. Maglingkod kayo kay Lord para alam ninyo kung sinong source ng pondo na meron kami. Ito ay ang Panginoon because everything is hidden unto the Lord. Everything is hidden unto the Lord. Kaya nga sabi ng Panginoon, seek first ye the kingdom of God and His righteousness and all things shall be added unto you. Bakit hindi ini-add sa iyo ng Panginoon yung grupo? Because hindi mo siya inuuna. Hindi ina-add sa iyo ni Lord yung finances because hindi mo siya inuuna. No? Kapag may finances ka, nauuna pa si Shopee bago si Lord. Nauuna pa po yung order sa Lazada bago po ang Panginoon. Nagigets po natin? So seek first ye the kingdom. Lagi nating uunahin yung kingdom things. Lagi nating uunahin yung kingdom works pagdating kay Lord. 'Di ba? Pagdating sa inuman, meron pang tapong, pero pagdating sa mga gawain, ay walang pantapong. Lagi na lang pong nagpapalibre. Lagi nagpapalibre kay pastor, lagi nagpapalibre kay kapatid, lagi nagpapalibre kay sponsor, lagi nagpapalibre kay partners in the Lord. Nagigets po ninyo? So when we allow ourselves to seek first the kingdom of God, all things shall be added unto you. Kaya sabi diyan, treasures of wisdom and knowledge. Yung yaman ng karunungan at yaman ng knowledge ay ibibigay sa inyo. Kaya po magugulat na lamang tayo, marami po mga successful na worker ang Panginoon, na merong mga businesses, merong mga magagandang trabaho, sila ay full-time pero parang hindi pang full-time lang ang kanila pong buhay. Nagigets po ninyo? Nawa po yung natuto kayo ngayon. Are you guys learning, people of God? Can I see your reaction, people of God, para naman po malaman ko na kayo po yung nandiyan at mulat na mulat at gising na gising. Kaya kapatid, i-treasure mo yung mga napapag-aralan mo dito more than anyone else.
more than anything else. No, kaya nga amaze na amaze ako sa mga kasama nating mga OFWs na ito na talagang binibigyan po nila ng oras yung mga ganitong paggawa para sa Panginoon, yung mga ganitong gawain. Kasi dito lang sila humuhugot ng lakas. 'Di ba? Dito lang sila humuhugot ng ika nga ay yung kanilang buhay. Na kapag wala itong mga ganitong paggawa or wala itong ganitong mga gawain ay parang wala rin silang buhay. Hallelujah, Jesus. Di ba po? So, it becomes their treasure. Sabi nga po ng Bible, and where your treasure is, your heart is also there. Kapag ang puso natin ay nasa pakikinig, kapag ang puso natin ay sa pagtanggap ng wisdom at knowledge na itinuturo sa atin, ibig sabihin, itinuturing mo itong isang yaman or itinuturing mo itong isang kayamanan. So, bawat isa po ba sa atin, itinuturing po ba natin na itong discipleship na ginagawa natin ay isang kayamanan o isang kahibangan? Diba? Dalawa lang po yan. Ito po ba tinuturing nating isang kayamanan o isang kahibangan lamang na kapag trip mo lang mag-join, saka na lang. Kapag ayaw mo na, bahala na sila dyan. Kaya na nila yan. Diba? Discipleship lang naman yan. Many people, they wanted to be anointed, pero yung mga discipleship, hindi nila tinetreasure. They wanted to be used by God, pero hindi nila tinetreasure yung mga ganitong paggawa. 'Di ba? Gustong-gusto po nilang magamit sila, gustong-gusto nilang unahin sila ng Panginoon, hindi naman nila inuuna ang Panginoon. May sabi nga ng Bible na don't neglect gathering. Online lang naman yan, pastor, gathering pa din ito. Online lang. Nag-evolve lang. 'Di ba? Kaya nga tayo merong video call, kaya nga nandiyan ka, o 'di ba? Parang katabi ko lamang si Sister Selena, 'di ba? Pero ang layo-layo din, pero parang katabi ko lamang kasi bakit nakikita ko 'Di ba? Nandiyan nag-e-exist 'Di ba? So kahit na tayo magkakalayo, parang magkakalapit pa rin tayo because of these mobile phones na naimbento ngayon. Siguro kung ito'y naimbento din nung panahon ni Jesus, salip na siya maglakad ng 3 araw, siya mag-G-meet na laang din. Doon sa may tabing dagat. Na hello guys, welcome to my vlog. I am Jesus and I am here today at Galilee. Kami ay naglalayag patungong gantong lugar. So ayun, samahan niyo po ako. Baka hindi lang po 3,000 ang kanilang nag-gather. Baka hindi lang po 5,000 ang kanilang nag-gather. Baka po 10,000, 11,000 po ang kasama doon. Ganun ka-famous si Jesus before. Amen? So kaya i-treasure po natin yung mga ganito pong pagtitipon. I-treasure natin yung ating mga natututunan at yung ating mga napapag-aralan because that is the true intelligence. Yan po yung totoong katalinuhan. Ang totoong katalinuhan ay hindi yung sa dami ng masasabi mo. Ang totoong katalinuhan ay hindi sa dami ng maire-rebat mo sa mga taong nakikipag-argument sa iyo, hindi po doon Hindi po masasabing matalino Sabi ng Bible, the wise is the silent. The wise people is the most silent people. Paano po yung talkative, yung masyado maingay? Di para po silang lata, walang laman. Ang lata, pag walang laman, kalantugin mo at ang ingay-ingay. Pero pag may laman yan, buo ang tunog niyan, hindi yan mag-iingay. Nagigets po natin? So kaya po sa halip po na ipangalandakan natin kung ano yung meron tayo, apply na lang natin at ituring natin na lang na isang kayamanan nito. Diba pag itinuring mo na ang wisdom at knowledge na ito ay isang yaman, ibibigay mo lang ito doon sa taong alam mong papakinabangan yun, yung hindi iyayabang. Hindi kita tuturuan kung ang gagamitin mo lang ito para iyabang sa iba. Hindi kita tuturuan ng bibliology, theology, eschatology, hermeneutics dahil lamang iyayabang mo sa iba na marunong ka na ng Bible interpretation. Hindi kita tuturuan ng body of message kung iyayabang mo lamang po yun. Diba? Mabuti pang hindi ka na lang matuto kaysa naman ipagyabang mo yun. Nagigets po ninyo? Ang isang totoong matalino or ang isang totoong intelligent person, number one, they are being observant. Ang isang totoong matalino, observant po yan. Hindi po yan basta-basta mag-i-speak na lang. Sabi po ng Bible, be quick to listen and don't be quick to speak. Maging mabilis tayong makinig, pero huwag tayong maging mabilis na magsalita agad or magbitaw kaagad ng kahit anumang salita. Or buti. Kung ano po yung sa paligid. Kaya nga po pag may mga tao na na-encounter ako tapos
Alam niyo po yun, yung parang may mga moments na ma-encounter mo na may mga taong magtataas ng sarili nila eh. May mga taong magtataas ng bangko nila eh. Di ba? Alam niyo, pinapakinggan ko lang yun, tapos nginingitian ko lang yung mga ganun, tapos inoobserbahan ko muna. Ano, sabi ng Bible, tingnan natin yung way of life nila. Ano po ba yung takbo ng buhay nila? Di ba? Merong mga tao ko ma-encounter, sabi, alam mo, pastor, ang laki-laki na ng grupo ko, tiningnan ko yung way of life niya, wala naman palang grupo. Di ba? Tiningnan ko yung way of life niya, kung siya ba'y respetadong leader, ano po, ay tarantadong leader, di ba? Hindi po respetado, tarantado po yung ma-encounter mo. Sabi ko, Lord, bagsak na kaagad dun sa dalawang ano ng ways of life. Eh paano pa kaya yung pamumuhay nito? 'Di ba? Kung dito pa lamang, 'di ba? Kasi makikita natin 'yan eh. Kung totoong genuine na naglilingkod ka kay Lord, alam mo, magiging respected ka. Ano po, kahit saan ka po magpunta, irerespeto ka ng mga tao because they know that you are a man of God or you are a servant of the Lord. Ano po, kaya be observant mga kapatid. Sabi ng Proverbs 4:20-22, my child, pay attention to what I say. Imagine niyo po sabi po ng Proverbs my child, pay attention to what I say. Imagine niyo po, si Lord na po mismo ang nagsabi sa atin sa pamamagitan ng Book of Proverbs na mga anak, makinig kayo sa aking mabuti. Ano po, kaya dapat po, ang isang totoong matalino ay nakikinig ng mabuti. Ano po, naalala ko po yung kasabihan ng aking teacher before nung grade 6. Sinabi niya doon, one word is enough for a wise man. Alam niyo po, ang isang salita ay enough na para sa isang matalinong tao. So kapag naging dalawa pa, ay di mangmang ka. Kapag naging dalawa pa, ay di stupid ka na or foolish ka na. Diba? Because one word is enough for a wise man. Nagigets po ninyo mga kapatid, hindi na kailangan paulit-ulitin ni pastor na pagsabihan at sabihin pa ang maraming bagay sa inyo. Once it is said, it is said. Pay attention ka na lang. Nagigets po natin, kapag ka tayo tinuruan, kapag ka tayo ay shinera ng word ng Panginoon, maging observant ka. Ano po ba yung dapat kong gawin? Ano ba yung action? Diba kapag halimbawa si pastor nag-release ng mission, ano ba yung pwede kong gawin? Diba yung iba, sige pastor, kaya nyo na po yung event na yan kasi member lang naman muna, member lang kasi ako eh. Hindi ganon eh. Dapat bilang isang member, ang tanong mo kaagad, Lord, paano ako makikiparte doon sa burdens ng body of Christ? Lord, paano ako makikihati doon sa makikihati doon sa bigat na kanilang pinagdadaanan? Ano po ba ang pwede kong maitulong? 'Di ba kung may event halimbawa, kaya kong maghugas ng plato, siya, ako na lang po ang tagahugas ng plato at yun lang po talaga ang kaya ko. Nagigets po ninyo? My child, pay attention to what I say. Listen carefully, makinig ng mabuti to my words. Sabi dito, don't lose sight of them. At huwag niyong hahayaan na mawala sa inyong paningin yung mga bagay na itinuturo po sa inyo. Nagigets po ninyo mga kapatid? So ibig sabihin, true action. Diba kung ano yung tinuro sa atin ng spiritual father natin, kung anong tinuturo sa atin ng ating mga pastor at mga leader, pay attention ka doon. Huwag mong hayaan na mawala yun sa sight ninyo. Hindi po yung may nagsabi lang sa iyo, alam mo brother, may revival doon. Talaga, doon ka na kaagad. Nawala na kaagad sa sight mo yung itinuro sa iyo na maging vigilant ka muna. Maging maingat ka muna. Alam nyo minsan may mga pagkakataon na may isang member po ako na nagpaalam sa akin, sabi niya pa, a-attend ako ng conference. Sabi ko, sige, umattend ka. Kung ano yung purpose ng Panginoon dyan, alam ko may purpose si Lord. Sige, umattend ka, pinapayagan kita. Alam mo, pagdating niya doon, pagkatapos ng conference, tumawag, hello pa, parang hindi naman ako makarelate sa kanila. Di ba? Hindi ko alam bakit hindi ako makarelate. So, binalik ko sa kanya yung sinabi niya. Sabi ko, akala ko ba, purpose ni Lord kung bakit ka pupunta ng conference na yan, ba't di ka makarelate? Di ba? Ba't di ka makarelate? Sabi niya yun na nga pa eh. 'Di ba parang mali yata po ako. 'Di ba? Kaya sorry pa. Sabi ko, ha? Saan? Sorry pa kasi uh, pinili ko yung gusto ko lang. 'Di ba? Pero ngayon, thank you dahil natuto ako doon sa sinabi mo na maging maingat ako. Hindi dahil gusto ko lamang ay a-attend ako. Kundi a-attend ako kapag may specific na salita ang Panginoon. Nagigets po ninyo? Kaya alam nyo mga kapatid, bago pa man po nung in-invite po ako ng Sisbeb, alam nyo po ba, narinig ko pa lamang basta narinig ko pa lang ata yun kay Nanay Grace, na may sinabi sa akin, Pastor, mayroong nag-i-invite sa iyo ng isang leader, parang there is a joy in my heart. Yung parang alam mo yun, there is joyfulness in my heart na parang sabi ko, Lord, parang merong kaming connection. Hindi ko pa nakikita itong tao na to pero excited ako makatrabaho siya. Hindi ko pa nakikita itong tao na to pero masayang masaya ang puso ko
na maging katrabaho sila. Di ba, nagigets po ninyo? Di ba, at tiningnan kong mabuti yun, sabi ng Panginoon, pay attention anak, di ba, and then I pay attention, na sabi ko, Lord, sige, gagawin ko po kung anong sinabi mo. Ano po, at carefully, pinakinggan natin yung word ng Panginoon, and ito na nga, di ba, sabi ko, ito na po pala yung kasagutan nung sinabi mo last time. Ano, kaya sabi doon, don't lose sight of them. Kaya yung mga prophetic word na sinasabi sa atin or sinasabi ng Panginoon sa inyo, don't lose sight on them. Ano po, hindi naman po magbibigay ang Panginoon ng prophetic word na napakadami tapos wala naman pong nangyayari. Ano po, hallelujah Jesus, so sobrang dami na ng so-called sinabi ni Lord sa iyo. Hindi mo na alam kung ilan doon ang nangyari at ilan doon ang hindi. Hindi mo na alam kung ilan doon yung naganap at hindi mo na alam kung ilan po yung hindi na naganap kailanman. Ano po? So specific kasi ang Panginoon When God speaks, di ba, katulad nun, sabi ko nga sa inyo, last week na naginip ako, I was praying for a man, or I was praying for a person na meron siyang sakit sa heart. And then suddenly, Monday, pagpunta namin ng Bacoor, na-encounter ko kaagad yung tao na yun. Na biglang naging sabi sa akin ni Nanay Army na, Pastor, meron tayong ipagpipray, may pag-minister ng healing. Ito ay may sakit sa puso. Sabi ko, talaga nanay? Pero hindi ko na sinabi sa kanila na napanaginipan ko na yun or binigyan na ako ni Lord ng sight over doon. Nagigets po ninyo? So let them penetrate deep into your heart. Namnamin daw po natin yung mga salita ng Panginoon na atin pong natatanggap or atin pong nare-receive. Ano po? Hallelujah Jesus. Mas namnam pa ho natin yung chismisa ng ating katabi. Kaya alam nyo ho sa church, kapag ka ho may nagchichismisan doon, tinatarget ko talaga sabi ko, kumusta naman yung preaching dyan sa likod? Kumusta naman yung preaching dyan sa tabi-tabi? Kasi alam niyo yun, marami kasi mga tao pagka nagse-sermon na, kapag nagpe-preaching na, doon na rin lumalabas po yung mga pagiging chismosa, napapagalataan. Chichismis pa kaya, oo nga, Mari, totoo yung sinabi ni Pastor ganun, yung ibang sinabi, hindi na naintindihan. Kasi nag-focus na sila doon sa kanilang usapan. Ito naman si Kumarites din, oo nga, Mari, grabe. Diba, ay, sorry, nagpe-preach pala si Pastor, sige, makikinig muna tayo. So, nakalampas na yung pagpapala, hindi na natanggap. Kasi bakit inuna pa yung chismisan? May dumating lamang na ka-brother and sister, talaga naman. Nasa unahan pa siya nakaupo, sa dulong-dulo na nga umupo si kapatid, talaga namang umikot pa kahit nagpe-preach ang pastor, umikot pa talaga at kakamay. Pwede naman pagkatapos nalaan ng sermon, di ba? Pwede namang bigyan muna ng reverence yung salita ng Panginoon, yung word ni Lord. Di ba? Nagtatawanan, napapangiti kayo, kahit na po kayo ay nasa likod ng camera na yan, nangingiti kayo kasi totoo yun. Nagaganap po yun. Di ba? Kahit na nagpipreaching si Pastor dyan, ay talaga namang ikay ang lakad. Ako ba? Diyos ko, nandito ka. Praise the Lord. Di ba? Kailan ka pa dumating? Di ba? Glory to God. Po? So sa sobrang observant niya, hindi po yung salita ni Lord yung inobserve niya si Mare o kaya si Pare ang inobserve niya kung parating na. Po? So sabi po doon, penetrate deep into your heart. Mag-focus tayo. Alam niyo po dati, nung nag-start po ako na makinig sa akin spiritual father, nanunupla ho ako ng mga nangungulbit sa akin at nangungulit. Di ba, makikinig ako, may dala ako notebook, may dala akong ganyan, tapos chismisin ako, sasabihin ko, shh, in Jesus name. Di ba, magsusulat ako, wag ka maingay. Mamaya na tayo magkwentuhan. Di ba? Kasi gusto ko focus, gusto ko mag-penetrate yung lahat ng sinasabi ng spiritual father ko ay tumagos sa puso ko. Kasi hindi naman yun yung spiritual father ko Yung Panginoon na nagpadala sa kanya ng mensahe, yung wini-welcome ko doon. Di ba? Kahit na nga po sinasabihan na ako dati na utu-utu yata to Kasi kung ano na lang sabihin ng kanyang pastor, yun na lang talaga ang gagawin. Okay lang. Because sinabi ng Bible, let them penetrate deep into your heart. So glory to Jesus. So natuto po ba tayo? For they bring life to those who find them. At kapag naging ganun po tayo na hinayaan natin mag-penetrate yung salita ng Panginoon sa ating puso, doon po natin makikita na ito'y nagbibigay po ng buhay sa atin. Amen po ba? Kaya nga minsan nagpipreaching pa lang si pastor, ikay natutulo na ang iyong luha. Di ba? Hallelujah Jesus. It is because what? Kasi ninamnam mo yung salita ng Panginoon na para bang hindi ito si pastor, kundi ito ay ang Panginoon at ginagamit niya lamang si pastor para magsalita para sa akin. Nagigets po ninyo? Hallelujah Jesus. So God wanted us to understand all these matters. God wanted us to understand all these things.
na nais po niyang ibigay or nais po niyang iparating sa atin ngayon. Namnamin yung mabuti. Ano po, ang pagiging observant ay hindi ginagamit para i-chismis sa kapatid, or ang pagiging observant ay hindi ginagamit para masabing may discernment. Ang pagiging observant ay ginagamit natin para mas lalo nating maramdaman, mag-penetrate yung salita ni Lord sa ating puso. Amen? Sa kaibuturan ng ating pong puso. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. So natuto po tayo. Hallelujah. Ano po sabi doon? For they bring life to those who find them. Ano po, kaya po kung tayo ay patuloy na makikinig at time tayo makikinig, doon po tayo nagkakaroon ng buhay. Ano po, di ba? Doon natin ma-encounter na, oo nga pala, no, tama pala yung sinabi ni Pastor. Ito pala yung dapat na ginagawa ko. At sabi doon, and healing to their whole body. Nagbibigay po ito ng kagalingan sa kanila. Ano? Hallelujah, Jesus. Ang kagalingan ay hindi lang po na ibibigay through laying of hands. Ang kagalingan po ay binibigay din ng Lord sa pamamagitan ng kanyang salita or ng kanyang words. 'Di ba? Nakaranas na ho ba kayo na nagbigay kayo ng encouragement dun sa kapwa ninyo? Halimbawa, yung kapwa mo nakaranas siya ng masalimuot na pangyayari sa buhay niya. Tapos kinakausap mo siya, yung pagpapalakas ng loob, hindi, okay lang yan. The Lord has purpose in everything, ganto, ganyan, ganyan. And then kinabukasan nakita mo ngumingiti na. Ano po, it brings healing. Naalala ko yung one time na pinag-pray ko nung nasa Dunkin Donuts pa ako. May pinag-pray po ako doon na isang babae na kinabukasan nakangiti siya doon. Nung araw na pinag-pray ko siya, umiiyak siya. Pero naririnig ko na kaya po siya umiiyak kasi yung asawa niya raw po may kabit at may kondo at lupa pa. 'Di ba, yung kabit. So parang naaano siya kasi siya daw yung asawa, ganito, ganyan, ganyan. So ang ginawa ko, pinag-pray ko ito according sa command ng Panginoon. Kasi hindi ka pwede manghimasok basta doon. Yayaman ng mga customer namin, tapos di ko pa sila kilala. Tapos panghimasukan ko. Ano po, so ang ginawa ko, pinag-pray ko siya. Sabi ko, ate, pwede po, ma'am, pwede po ba kayong ipag-pray? Then pinag-pray ko siya at kinabukasan, alam mo ang sabi niya, sabi ko, kumusta ho ma'am? Parang ang ganda ng ngiti natin ngayon. Sabi niya, sige Carl, bigyan mo nga ako ng kape at saka ng isang donut. Alam mo, salamat sa prayer mo ha. Kasi alam mo, may na-realize ako after ng prayer mo eh. Totoo no, hindi ko pala dapat iniiyakan yung problemang pinagdadaanan ko. Despite of na maging kabit man siya, kabit pa rin siya eh. Ako pa rin yung legal na asawa sa paningin ng Panginoon at sa paningin ng tao. Ako pa rin yung legal. At hindi ko dapat iniiyakan yun at hindi ko dapat pinapakitang ako'y talunan sapagkat una pa lang panalo na ako. Ano ngayon kung may lupa siya at meron siyang kondo, 'di ba? Sabi niya ganoon, I can do more. Meron akong negosyo. May negosyo ang mga anak ko, malalaki na mga anak ko, magloko man yung asawa ko, bahala na siya sa buhay niya, sabi niya. Sabi ko, ang galing lang. It brings healing. Kaya sabi niya, alam mo ngayong araw na ito, masayang masaya ako. Kaya isama mo pa rin ako sa prayer mo, sabi niya. Di ba po? So nagigets po natin mga kapatid. So number 2, being curious. Po, ang isang totoong matalino ay curious yan sa maraming bagay. Hindi po yan papayag na hindi po niya malalaman o hindi po niya maiintindihan yung isang nais niyang intindihin. Sabi po ng Proverbs 18:15, intelligent people are always ready to learn. Alam niyo yung mga taong ready to learn, sila po ay curious dun sa kanila pong paglilingkod. Kaya alam niyo po, pagdating po sa yung mga tao po na na-encounter ko ay palatanong, ay, ready po ako dyan. Dyan nga ako nirebuke dati ni Lord eh. Kasi nung nabasa ko ito, sabi dito, intelligent people are always ready to learn. Yung pong matatalinong tao, lagi po yung handang magtanong. Lagi po yung handang, laging may handang bala. Alam mo yun? Pagdadating po sa pakikinig ay talagang sila po ay focus na focus makinig, at kung hindi nila naintindihan, itatanong nila yon. Kung hindi nila naintindihan, aaralin po nila yon at itatanong muli nila yon para mas lalo nila maintindihan. At sabi dito, their ears are open for knowledge. Ang kanilang mga tenga ay bukas sa pagkatuto. So ang isang taong matalino ay hindi yung taong ayaw tumanggap. Ang isang taong matalino ay yung taong palaging tumatanggap. Di ba? Lagi ko nga pong nasabi sa inyo before na kapag may 5 taong matatalinong nagsasalita sa aking harapan, hindi ko po sila tatantanan. Papakinggan ko po silang lahat at pagsasama-samahin ko yon. So ang ending nun, mas matalino na ako sa kanilang lahat. Kasi 5 utak, pinagsama-sama ko yung lahat ng pinakinggan ko sa kanila. Lahat ng strategy nila, tinatanong ko yan.
Yung 5 tao na yung tatanungin ko, anong strategy mo ng paglilingkod? Anong strategy mo ng paglilingkod? Kasi yung 5 yun, may iba't ibang strategy ng paglilingkod. Ngayon, alam ko na, plus strategy ko, 6 na ngayon. Oh, eh di mas lamang na ako ngayon. I have 6 strategy to defeat the enemy, 6 strategy to sa paglilingkod, 6 strategy para gumawa ng gumawa sa Panginoon. Ngayon yung mga tao na ang tingin nila alam na nila to dahil lang nag-theology, alam na nila to dahil lang nag-Bible schooling, and so on and so forth. Kapatid, nakakalungkot, but they cannot win or they don't win because they are not always ready to learn. Ano po, ang nais po ng Panginoon ay yung mga tao na handa laging matuto sa lahat ng circumstances ng buhay nila. Ayaw ng Panginoon ng AKNY. Ayaw ng Panginoon ng mga acne. Alam niyo ho yung acne? May kausap pa ho ba ako? Alam niyo ho ba yung acne? Yung acne ho yung mga sa mukha, ano? Pero meron po akong kumbaga, merong ibig sabihin nyo sa akin yung acne eh. Yung alam ko na yan, yung taong laging alam ko na yan. Yung lahat ng sasabihin mo, alam na niya. Yung lahat ng papagawa mo, alam na niya. Yung lahat ng bagay, alam na niya. The all-knowing people. Sa alam ko na yan, si acne. AKNY, or alam ko na yan. Ano po? Yung hindi na siya magre-receive kasi alam niya na yon. Hindi na siya tatanggap kasi alam niya na. Hallelujah, Jesus. So are you with me? If you are truly intelligent people, kung ikaw ay totoong wise, you are always open. Your ears are always open for knowledge. Lalong-lalo na po sa ating mga spiritual father at sa ating po mga leaders. Pero kapag ibang tao ang kaharap mo, ipipilter out mo kung ano po yung ibinibigay sa iyong knowledge. Hindi pwedeng kain ng kain lang. Ano po, dapat ipinipilter out din natin. Kaya alam nyo, minsan may nagtanong sa akin, Pastor Carl, nakikinig po ba kayo kay Pastor Stephen Prado? Sabi ko, oo naman, nakikinig ako dati, pero ngayon kasi hindi na. Sabi niya, bakit po Pastor Carl? Ang galing-galing naman ni Pastor Stephen Prado. Ang galing-galing naman po niyang pastor, di ba? Sabi ko, hindi kasi ako nakatingin sa galing niyang magsalita eh. Hindi kasi ako nakatingin sa galing ng pastor eh. Ang tinitingnan ko, Lord, dito mo ba ako pinapupunta para matuto? Kasi kahit anong pakikinig ko dyan, kung hindi naman ako dyan dinala ni Lord para matuto, walang mangyayari. Magsasayang lang ako ng oras kanonood ng ilan? 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes ng video kung hindi naman ako doon nilalagay ni Lord. Di, ang tingnan ko na lamang yung pinapupuntahan sa akin ng Panginoon. Tama po ba ako? Or tama po ba? Diba? It is so important. Parang ganito, kung halimbawa si Nanay Ann, halimbawa si Nanay Ann gusto niya matuto pa ng pag-bake. Alam nga naman pong mag-aksaya siyang manood ng pagluluto ni Judy Ann Santos ng menudo at saka ng kaldereta. Ano mong sense noon doon? Magagamit mo ba yun? Pwede bang cake ang flavor ay menudo? O kaya na may cake ang flavor ay apretada? Di ba? Hindi. So hindi siya makikinig doon. Di ba? Kasi ang hanahanap niya ay kung ano yung kailangan niya. Ano po, the needs. Nagigets po natin? Not because gusto niya lang, not because magaling lang to. Ano po, kaya alam nyo kapag may mga tao nagsasabi sa akin, Pastor, pakinggan nyo po si ganitong pastor, alam nyo, napakagaling nun. Diba? Hindi na po ako na-make, pero deep down in my heart, sabi ko, hindi naman kasi ako nakatingin sa galing eh. Ang tinitingnan ko, ito ba yung command ni Lord? Kahit na anong galing yan, kung hindi naman yan ang command ng Panginoon sa akin, wala rin. Diba? Kung hindi naman dyan ako pinaparinig ng Panginoon, wala akong matututunan dyan. Diba? Kaya nga alam nyo, kahit na araw-araw dumadaan sa newsfeed ko si Pastor John Anosiki, I'm not against to the ministry of Pastor John, pero hindi kasi ako inilagay ni Lord para makinig kay Pastor John Anosiki. Di ba? Hindi ko kailangan aksayin yung panahon ko para di ba? Kung hindi naman ako doon nilagay ni Lord. Di ba? Yung spirit na binigay sa akin ng Panginoon, may meekness. Tapos papakinggan ko yun. Di ba? Parang hindi naman yata balance eh. Parang contradicted naman yata. Imagine mo, binigyan ka ng spirit of meekness, tapos nag-aagaganon ka doon. Di ba? Para kang pumunta ng church na yung nakasanayan mong culture ay culture ng Pilipinas. Tapos pagpunta mo doon, kailangan sumayaw ka katulad ng sayaw ng African. Parang hindi naman tayo makaka-relate doon. Tama, mali. Di ba? So, kailangan nating hanapin kung saan yung lineage natin. Di ba? Sila nga may mga lineage eh. So, because we need to open our ears.
Hallelujah, Jesus. Sabi ng Matthew 7:7, keep on asking and you will receive what you ask for. Ano po, mag-ask tayo kay Lord at si Lord na po ang magdadala sa atin. Alam niyo po dati, nung sabi ko nun, Lord, na-discover ko na meron pala akong anointing of healing. Alam niyo, hindi po ako naghanap ng anointed pastor. Sino pong ganun dito? Na lamang siya ay healing minister. Kaagad ay search kaagad sa YouTube o kaya sa internet, healing pastors in the Philippines or in the international. Para lang matuto. Walang ganon, oy. Hayaan mong si Lord ang magdala sa iyo niyan. Alam nyo, nung nag-start pa lamang ako, I was praying unto the Lord. Sabi ko, Lord, papasok ako ng Bible school pero hindi ako mag-i-enroll sa basta-basta Bible school. Gusto ko anointed. Aba, out of nowhere, hindi naman ako naka-follow doon. Biglang na-scroll up ko lamang, may nakalagay, enroll now, registration, ganitong presyo. Tapos sabi ko, aba, anointed church ito ah. Sabi ko, kilalang pastor to ah. Sige Lord, mag-i-enroll ako. Sabi ko, thank you Lord sa pagsagot mo. Di ba? Noong time na ako po ay nilad ng Panginoon, binigyan ako ng Lord ng wisdom na I am anointed. When it comes to healing, sabi ko no Lord, kailangan dalhin mo ako. Ikaw ang magdala pala sa akin. Hindi ako ang pupunta, hindi ako maghahanap. Ikaw ang magdadala sa akin, Lord. Dalhan mo ako, Panginoon, na magiging mentor ko para sa healing. Ngayon, ang nangyari doon mga kapatid, kahit na curious ako at gusto ko na mag-search kung kani-kanino, hindi eh. Tapos suddenly, yung spiritual father ko nag-speak, sabi niya, Dave, panoorin mo si David Diga Hernandez. Talaga, pastor? Okay lang? Sabi niya, oo. Search ko, David Diga Hernandez. Sabi ko, ala, ang galing Holy Spirit, healing. Galing. Diba? And nag-equip ako. Ngayon, dumating sa year 2020, 2021, na nag-start na po kami ng deliverance. Yun ulit ang prayer ko, Lord. Dala mo ulit ako, Panginoon, na magiging mentor ko kahit online man yan, wala po akong pakialam. Basta dala mo ako na magiging mentor para matuto ako sa deliverance. Then gano'n na naman, ginamit na naman yung spiritual father ko kasi wala namang ibang gagamitin, pandemic nun eh. So spiritual father ko na naman sabi niya, Dave, panoorin mo to. Yung sa Berean Project. Sabi ko, ano yan, pastor? Sila ay nag-healing at nagdi-deliverance yan sila. Talaga, pastor? Sabi ko, ang galing ha. Binigyan ako ng knowledge, David D. Hernandez, tapos ngayon application. Tapos sunod naman, may nakita siya, Isaiah Saldivar. So doon ako natuto ng maraming mga klase ng spirit. Di ba? May tinatawag na celibate spirit, marine spirit, reptilian spirit, meron tinatawag na Leviathan, may tinatawag na kingdom of the air, kingdom of the land, kingdom of the marines, and so on and so forth. Sabi ko, may mga ganun pa pala. When it comes to deliverance, akala ko in the mighty name of Jesus ay okay na. Sabi ko, mag-aaral pa pala ako. Aral uli ako. Naglagay ako ng isang notebook for deliverance. Nakikinig po ako. Sabi sa akin ng spiritual father ko, hangang-hanga ako sa iyo. Nakikinig ka 4 hours. Tapos kada minuto, kada segundo, i-stop mo yun at susulatin mo yung sinasabi ng pastor na yun. Sabi ko, pastor, masaya ako kaya kahit 4 hours pa yung nakikita ko dyan, hindi ako napapagod. Kaya ko nga manood ng episode na hanggang episode 20 ng movie. Di ba? Hallelujah, Jesus. Yun nga yung hinahangaan nila sa akin. Sabi nga ni Yoyo, pag ako gusto ko na kaagad tapusin yan. Sabi ko, ako, iba ako. Gusto ko na namnamin ko muna lahat ng pwede ko matutunan dyan sa pinapanood ko bago ko yan tapusin lahat ng episode na yan. So doon po ako na 'di ba? Kung ako po hindi ko po talaga needs 'yon, hindi po si Lord ang nagbigay, malamang sa malamang 5 minutes pa lang ako ng panonood, wala na, ayoko na kaagad. Tama, mali. Pero dahil si Lord ang nagbigay noon, siya rin ang magbibigay ng desire sa iyo. Alam niyo mga kapatid, sino po dito yung nagfa-fasting pero bumabagsak kayo sa pagkain? Di ba ibig sabihin hindi si Lord ang nagbigay ng fasting na yan, hindi si Lord ang nagbigay ng command na yan. Kasi kung si Lord ang nagbigay ng command ng fasting na yan, hindi ka mafo-fall dyan. Alam mo yun, mararamdaman mo na parang busog na busog ka. Hallelujah, Jesus. Dahil naranasan ko yan one time, sabi ng Panginoon, bukas din mag-fasting ka. Ay 12:00 na, nagtuturo ako. Hindi na po ako nakakain, alam niyo yun. Yung bibig ko, gustong kong kumain, pero yung tiyan ko, parang feeling ko, pag sumubo ako, isusuka ko lahat ng mga kinain ko. Sabi ko, sige na nga, magpa-fasting na ako. So from 12 midnight hanggang 12 pa ulit, hindi na ako kumain. Wala na akong kain. Simula ngayong gabihan hanggang next na gabi na, 12 midnight na uli ako kumain. Kasi yun ang command ng Panginoon. Pero never po ako nagutom. Sabi ko nga sa inyo, nagfa-fasting ako, kaharap ko yung kapatid ko Kumakain sila Kumakain sila, ulam nila, paborito ko pa, adobo, mga ganon. Sabi ko, Lord, kung alin na mong fasting, doon ka naman nagbibigay ng masarap na ulam sa amin. Di ba?
Oh, sila doon kumakain sila, ang pagkain nila kanin, adobo, ang pagkain ko Bible. Kaharap ako, nandun ako. Kaya alam niyo mga kapatid, yung mga genuine ng pagpa-fasting, nako kahit harapan niyo pa ho yan ng litsong manok, hindi yan basta-basta matetempt kasi si Lord ang nagbigay niyan. Hallelujah Jesus. Pero pag yan, nako, 'di ba? Isang pandesal pa lamang ay haba na ang liig sa pag-amoy, ay nako hindi po yan command ng Panginoon, siya memang fasting lang yan. Yan yung ano lang, may masabi lang na fasting niya, pero ang totoo hindi naman. 'Di ba? Because fasting is not commanded by your own flesh, it is commanded by the Lord kung kailan, kung paano at saan. Ano po? Hallelujah, Jesus. Ngayon, natuto po kayo mga kapatid. Ano po? So, yung pagiging curious natin, kailangan kinokontrol yan. Kasi yung curiosity, nakakamatay yan. Curiosity kills. Kasi sa sobrang curious mo kung saan ka na napunta. Alam niyo, yung spiritual father ko dati, natutunan ko dyan, sa sobrang curious niya dati ng paghihil, bago siya nakakilala kay Lord, napunta muna siya ng witchcraft. Napunta muna siya ng pag-aalbularyo. Sabi ko, nako, sana ang pangalan mo na ay Apo JR, hindi ka na Pastor JR. Di ba? Kasi sa sobrang curious niya, napunta na siya doon to the point na nag-healing water na yun. Di ba? May mga pinapatibok na yun ng mga medalyon kinaming gano'n. Sabi ko, naku, ano ba naman itong napasok natin yan? Sabi kong gano'n. Pero alam niyo po yun mga kapatid, dumating sa point na nirebuke siya ng Panginoon. Pinatanggal lahat ng mga dapat tanggalin. Ano, sabi, anak, masyado ka nang naku-curious. Sa sobrang gusto mo na magkaroon ng power, ayan, naging witchcraft ka na. Kaya alam niyo, marami sa ating ganun eh. So sobrang kagustuhan mo makakita in the realm of the spirit ng mukha ka ng hindi ko na itutuloy, kayo na lang magdugsong. Di ba? Sa sobrang curious mo ng kapatid, yun na yung pumatay sa'yo. Di ba? Sa sobrang curious yung mong makakita sa spiritual realm, anyari. Sa sobrang curious mo na maganap ka agad yung mga pinapakita, o anong nangyari. Di ba? Ikaw yung napahamak. Di ba? Naging premature yung pagre-release sa'yo. Gusto mo na kagad makakita ng angel. O, tapos hindi mo naman pala afford, o hindi mo naman pala kaya na makakita agad-agad. O, ay aray. Di ba? Pero kung inborn ka naman, nakakakita ng ganun, will yun ng Panginoon. Pero kung hindi naman, huwag mo nang hangarin. Ako nga, hindi ko nga hinangad na makakita nun. Di ba? Dumating sa point, pinakitaan din ako ng Lord. Kasi ang conversation ko kay Lord, Lord, pag ready na ako, pakitaan mo ako. Pero pag hindi pa ako ready, wag mo akong papakitaan. Baka mamaya, mahimatay ako. Pag bigla ako may nakita diyan na nakadungaw sa'yo, hello! Di ba, like, Kaya sabi ko, Lord, i-ready mo ako. Bago ako makakita ng vision, hindi ako nagmadali. Yung kahit curious ako, ano kayang feeling na may vision, ano kayang feeling na nakikita ng angel or ng demons, alam niyo, sabi ko kay Lord, Lord, kung ready na po ang puso ko, pakitaan mo ako ng nais mong sabihin, ng nais mong gawin. Pero kung hindi pa, wag muna. Alam niyo yun? Hindi ko hinayaan na yung curiosity ko yung kumain sa akin. Kasi hindi na pagiging wise yun. Di ba? Pagiging ganid na yun, pagiging obsessed na yun. Kapag ang curiosity nyo, sumobra na, obsessions na yun. So sobrang obsessed ng marami sa makakita ng vision, yung iba nag-fall into witchcraft. So sobrang obsessed na nung iba na maka-gain ng meron sila or ng knowledge na meron sila. Diba? Kung saan na po sila napupunta. Diba? So sobrang obsessed nilang maipaliwanag yung mga visions na meron sila, napunta na po sila sa mga psychic at mga diviners. Naalala ko po yan dati. Hallelujah, Jesus. Diba? Sa dami ng mga tao or sa dami ng Kristiyano na encounter ko, may mga pagkakataon doon na may mga member din po ako before na nagkaroon ng ganyan. So sobrang curious po nila. Ano po, ay napunta po sila sa witchcraft. Tapos pinagpipray ko sila linggo-linggo. Sabi ko, bakit linggo-linggo na lang nadi-deliverance ang mga to? Ano to? Pagkakapalayas ko ng demons, tumatanggap sila ng demons. Sabi ko, hindi to tama eh. Sabi ko, Lord, Father God, i-reveal mo sa akin anong reason bakit itong mga to linggo-linggo na lang linggo-linggo na lang, in the mighty name of Jesus, I command every spirit of witchcraft. Ano itong witchcraft na naman? Ano itong mga to? Diba, praktisa ng mga mangkukulam at lagi sila yung nadi-deliverance? Sabi kong ganun. Diba, until dumating yung time na sabi ko, okay Lord, meron silang maling source. Kung saan kasi sila nakikinig. Kaya alam nyo mga kapatid, kapag kayo, pinagbabawalan kayo, pinagsasabihan kayo ng mga leader ninyo regarding sa pakikinig sa kung kani-kanino, lalo't hindi nyo po alam, lalo't hindi nyo pa nakikita, lalo't hindi nyo pa kilala, or wala kayong assurance na totoong mga lingkod ng Panginoon yan, wag na lang ho kayong pumunta because your curiosity will kill you. Yung curiosity mo na yan ang papatay sa'yo.
Di ba? Hallelujah, Jesus. Keep on asking the Lord. Hayaan mo si Lord na ang magdala. Di ba? Keep on seeking. Kapag dinala na sa'yo ng Panginoon, isik mo ng mabuti kung ano yung nais ng Panginoon sabihin, and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. Di ba? Kumatok lang tayo ng kumatok kay Lord kahit gaano katagal. At hayaan natin ang Panginoon na bubukas ng daan para sa atin. Alam niyo ng mga pagkakataon na ready na po siguro ako na mag-receive ng vision, bigla akong kinuman ng Panginoon. May nakita akong isang conference, ano po, sa isang kilalang pastor or isang sa mga kilala kong mga pastor. Ano, sabi niya doon, alam niyo yung word niya sa akin, sabi ko noon, Lord, gustong-gusto kong pumunta pero may church kami. Sige, hindi na lang po ako muna pupunta. Ngayon, pagpasok ko ng CR, naligo ako, sabi ng Lord, anak, pumunta ka dyan, may word ako para sa'yo. Alam niyo, pagdating ko po doon, ako yung unang tinawag at ako yung unang pinagprophesayan na yung prophetic word na yun, ito na yung WTJR. This is the fulfillment of that prophetic word, year 2022. Nagigets po ninyo? So yung curiosity, ano po, yung mga curiosity ninyo sa buhay, huwag kayo masyadong maging curious. Alam niyo yun? Kung ano lang po yung ibinigay ni Lord, hanggang doon lang muna. Huwag po kayo mag-go beyond. Tandaan niyo ho yan. Kung ano yung binigay ni Lord, doon lang muna. Pag sinabi ng Panginoon, mag-heal ka o gawin mo lamang yung pinapagawa ni Lord. Hindi yung ang dami mo na kaagadahan na sa buhay. Sinabi lang ng Lord na maglagay ka ng Bible study. Ang iniisip mo na kaagad, sino magiging leader ko? Magkano kaya yung kikitain namin sa tithes and offering? Magkano kaya yung ganito, ganyan-ganyan? Diba ano kayang gagawin ko? Ay, naku po, pinangunahan nyo na ang Panginoon. Diba? Ikaw na lang kaya yung Lord, tapos siya na lang yung sumunod. Diba? Ang sabi lang naman ng Panginoon, maglagay ka ng Bible study, di gawin mo lang. Diba? Huwag mo na isipin yung mga, hayaan mo nang siya na bahala doon. Pag sinabi ng Panginoon, gawin mo lang. Nung nagsisimula po ako ng WTJR, sabi lang ng Panginoon, anak, magawa ka ng GC. Sabi ko noon, nagreklamo ako, Lord, sino? GC? Ako lang mag-isa? Ako lang mag-isa tao? Gagawa akong GC? Sabi ng Panginoon, anak, sino ba ang king? Ikaw ako. Sabi ko, ikaw, Lord. Di sumunod ka sa akin. Ako yung king eh. Okay, gawa ko GC. Araw-araw may dinadagdag ang Panginoon kasi dumating sa 30, 40 na yung laman ng Jesus. Sabi ko, Lord, Lord, sorry, pinahiya mo ako. Di ba? Tama nga. Di ba? Gawin ko lang. Ikaw nang bahala magpayabong. Ikaw nang bahala magpalago. Ako lang yung nandun eh. Tapos biglang 30 na. Biglang 25 na kagad yung nandun. Sabi ko, thank you, Lord. Nagigets po ninyo? Sabi ng Panginoon, mag-start ka ng church. Sabi ko, Lord, saan? Sabi niya, basta, papadala kita ng tao. Siya mismo ang magsasabi sa'yo. Kahit hindi mo siya sabihan na magcha-church sa inyo, siya ang pupunta sa'yo para magsabi. Alam niyo yung tao na yun lumapit sa akin, sabi niya, pa, okay lang naman, kahit sa bahay na lang tayo muna mag-church habang wala ka pang church or wala pa tayong building. Sabi ko, talaga? Totoo yan? Oo naman. Nagsabi na ako kay ate, okay na okay. Thank you, Lord. Di ba? So, confirmation. Alam niyo po, kapag humihingi kayo ng confirmation, hindi sa tao nanggagaling. Di ba? Ako, kapag humihingi ako ng confirmation, laging sa Panginoon. Lord, ikaw po ang magdala sa akin ng tamang tao. Yung kahit hindi ko sinabi sa kanya yung ating napag-usapan, alam niya. Ayun ang confirmation. Diba? Hindi yung sinabi mo na, oy sis Beb, ano nga yung, alam mo ba na nangingi ako ng prayer kay Lord na na, na magkaroon ako ng finance. Paano kung itong isang ito naman, yung kumbaga, gusto namang maging pa-fame. Di ba? Sasabihin, ay oo, alam mo, sinabi sa akin ng Lord. Di ba? Kaya ako hindi masyadong papapaniwalaan sa mga ganun eh. Di ba? Yung naikwento mo na yung pinakita sa'yo ng Panginoon tapos biglang i-message ka afterwards. Alam mo, sinasabi ng Panginoon, tama yung sinabi niya sa'yo. Di wow. Di ba? Alam mo, kung magko-confirm ang Panginoon, dapat advance. Kasi nung kinonfirm ni Lord, binigyan niya ako ng word. In-encounter ako ng Panginoon as an apostle. Alam niyo po ba, tinago ko po yun for over 4 years na ang calling ko ay apostle. Kasi sabi ko, Lord, hanggat hindi mo kino-confirm that I am apostle, I will never say it. Dumating yung moments after 4 years. Somebody prophesied to me. Wala siyang kaalam-alam sa buhay ko. Wala siyang kaalam-alam sa pinag-usapan namin ni Lord. Wala siyang alam sa kahit saan. And sabi niya, the Lord is speaking to me that you are a true apostle of Christ. Napaiyak ako nun. Namanhid yung buong katawan ko. Bumagsak ako nun. Na-slain ako.
Iyak ako ng iyak nun na ang nasa mind ko, Lord, this is truly a confirmation. Sabi ng tao na yun, receive this anointing that overflow today. You are truly confirmed by God to be an apostle. Hindi ka gagawin ni Lord na apostle na wala siyang ibibigay ng authority over you. Binigyan ako ng Panginoon ng authority na nagpa-fall down sa akin sa floor, na hindi na ako makagalaw, namamanhid ako, buong katawan ko, at umiiyak lamang ako just having this in my heart. Na Lord, truly you confirm what I am or who I am. Nagigets po ninyo? Oh, how many of you na ganyan din kayo? Rababashi karadadabaya. Number 3, being reflective. Kailangan matuto kayo maging reflective sa sarili ninyo, ano? Hindi comparing to other. Reflective. Pag sinabi reflective, wala kang ibang pagbabanggaan, kundi sarili mo lang. 2 Corinthians chapter 13, verse 5, examine yourself to see if your faith is genuine. Diba? Sabi dyan, examine yourself. Hindi sinabing examine other to see if your faith is genuine. Ikaw mismo sa sarili mo, kaya mo pong manotice kung yung pananampalataya mo ay totoo at hindi. Sabi dito, test yourself. Sinabi bang test other? Diba? Kaya alam nyo mga kapatid, alam nyo yung mga taong nagsasabi sa akin, alam mo, pastor, yung pananampalataya niya, kulang pa. Alam mo, sabi ko, hindi yung kanya ang kulang, yung sa'yo. Kulang ka ng eyes. Kasi sabi ng Bible, test yourself, hindi test other. Wala kang pakialam kung hanggang ganun lang yung pananampalatayang meron siya. Si Lord ang gagawa ng paraan paano lalaki yung pananampalatayang yun. Malay mo, walang mentor yan. Kaya yung pananampalataya niya, maliit lang. Di ba? O hindi, panalangin mo, Lord, bigyan mo siya ng mentor so that yung pananampalataya niya mag-increase. Di ba? Because faith comes from hearing and hearing the word of God. Di ba? Faith doesn't come from lay hands. Faith doesn't come from prayer. Faith comes from hearing and hearing the word. Kaya alam niyo mga kapatid, yung mga nananalangin sa inyo na, Lord, bigyan niyo po ako ng pananampalataya. Ako na po magsasabi sa inyo, mali kayo ng prayer. That is true. The Bible says, so sino yung tama? Yung Bible ikaw? Ang sabi ng Bible, faith comes from hearing and hearing the word of God. So kung ikaw gusto mo madagdagan yung pananampalataya mo, hindi mo kailangan ipanalangin kay Lord at hindi mo kailangan sabihin, Father, I declare faith towards my life. Alam mo, kailangan mong hingin sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng coach, bigyan mo ko ng mentor, bigyan mo ko ng spiritual father that will equip me, that will expand the faith that you have given to me. That is the true prayer. Parang wala yata ang kausap ngayon. Are you listening? Pulbos na o buo pa naman? Diba? Many of you, lagi mo prayer, Lord, bigyan niyo po ako ng pananampalataya. Walang ganon. Ano ka? Para ka nag-request ng, nagbigay ka ng fita, tapos nag-request ka ng sports car. Diba? Faith na buo, eto, mamili ka. Anong gusto mo, buo o durog? Diba? Eto, maibibigay ko sa iyo, pananampalataya to. Diba? Mamili ka lang. Kung gusto mo durog, kung gusto mo buo o durog. Yan. Di ba? Kasi nung nagpe-pray din ako niyan, ginanyan ako ng spiritual father ko. Sabi niya, ayan, faith, mamili ka. Durog buo. Sabi ko, ha? Anong durog buo, pastor? Di ba nagpe-pray ka ng faith? Hindi yan ang prayer. Ang ipag-pray mo, mentor. Ang ipag-pray mo, spiritual father. Kasi yan ang bubuo ng pananampalataya mo. Because the Bible says, faith comes from hearing and hearing the word of God. So, ibig sabihin, may tagapagsalita. Sino yun? Yung mga mentor. Yung mga equiper, Ephesians 4:11. Mga fivefold ministers. Diba? Tapos ikaw, magpe-pray ka, Lord, give me faith. How many of you, 30 years, 40 years, 20 years, you are praying for faith? Pero tamad ka makinig sa discipleship, tamad ka makinig sa leader mo, tinutulugan mo. Ano? 'Di ba, discipleship tulog ka, Sunday service tulog ka. 'Di ba, anong faith ang hinihingi mo? Ay, Diyos mio. Kaya nga sabi doon sa una nating listen carefully, be observant. Ay, ka-stress naman 'tong mga 'to. 'Di ba? Nangingi ng pananampalataya, pero tamad naman makinig. Nangingi ng pananampalataya, tinulugan yung nagasalita. Ay, what is faith? Sabi dito, surely you know
that Jesus Christ is among you. If not, you have failed the test of genuine faith. Di ba? Paano mo malalaman yung totoong pananampalataya? Di ba? Kapag ikaw, ready ka na lagi makinig ng salita ng Panginoon. Paano mo malalaman na genuine yung pananampalatayang meron ka? Di ba po, handa ka ng tumanggap, ng tumanggap, ng tumanggap, kahit rebuke pa man yan, kahit na masaktan ka pa man, wala ka ng katwiran, wala ka ng kahit ano, wala ka ng kahit anong sasabihin, wala ka ng rebat, wala ka ng katwiran, wala ka ng kahit ano, tanggapin mo lang. Pero kung hanggang ngayon marami ka pa rin katwiran, hindi yan genuine faith. Sabi dyan, that is a failed faith. Kasi puro kakatwiran, you are not examining yourself. Diba? Kung yung katwiran mo sana ay tama, eh di dapat yung pananampalataya mo ay enough. Shikarababa. Are you with me? Alam nyo minsan may mga ganito ay, Pastor, alam mo yung pananampalataya ko grabe na eh. Pero alam mo minsan tinatawanan ko yung mga ganong tao eh. Sabi ko pananampalataya mo grabe, pero pag dumating yung trouble mo, asan yung pananampalatayang grabe yung sinasabi mo? Ba't hindi ko nakikita? Is it failed? Di ba? Ang totoong pananampalataya, mga kapatid, hindi lamang sa salita. Yan ay nakikita sa gawa. Hindi puro dada, dapat puro gawa. If you truly have genuine faith in the Lord, test yourself. Hindi ibang tao. Subukin mo yung sarili mo. Diba, matibay na ba ang pananampalataya ko? Eh, hindi nga ako palapakinig. Matibay na ba ang pananampalataya ko? Eh, Diyos mio, hindi ko nga alam kung paano, kung nagkakamali na ba ako o hindi eh. Diba, paano yun? Kung hindi tayo reflective sa ating sarili. Alam niyo po kapatid, kapag binibigyan tayo ng word ng Panginoon, wag laging ibang tao. Kaya alam niyo po, galit na galit ako kapag meron akong mga members na magsasabi, Pastor, magdi-devotion kami. Sabi ko, okay, sige. Diba? Tapos pag dumating yung devotions nila, ibibigay sa akin, sabi ko, asa na yung devotions mo? Pagpasa sa akin na nakalagay sa devotion. Kaya kayong mga Kristiyano, sabi ko, sa iyo na yan. Sabi, Pastor, hindi mo pa binabasa eh. Una pa lang kaya kayong mga Christian, sabi ko, reflective ba yan? Sabi ko, hindi eh, judging yan. Sabi ko, ibang tao tinitingnan mo, kino-compare mo yung sarili mo sa iba, palitan mo yan, be reflective. Ang devotion, reflective, hindi judgment. Kaya natuto na kayo mga kapatid. Pag kayo magpapasa ng devotion sa akin, tapos ang nakalagay dyan patungkol sa ibang tao or kung sino man, naku, babalik ko yan sa iyo, hagis ko yan. Be reflective. Pag devotion, reflective, dapat ikaw at ang Panginoon. Ikaw yung kausap ni Lord sa devotion, paano nadama yung ibang tao? Sige nga. Kung ako kinakausap ako ng Panginoon sa pamamagitan ng word niya ngayon, ba't nadamay si GJ? Ba't nadamay si Jerlyn? Ba't nadamay si Ella? Ba't nadamay si J. Raish? Sige nga. So, ibig sabihin, pag tumingin ka pala sa salamin, Nanay Ann, ang makikita mo si Sis Dana. Hindi yung sarili mo. Kaya nga reflection, reflective. Diba? So dapat, pag tayo nagdi-devotion, hindi ibang tao yung nakikita natin. Marami sa atin, magdi-devotion tayo, tapos dinadamay natin yung pamilya mo, yung unbeliever, dadamay mo yung iba. Nakakatawa. Be reflective. Ratatabarashia larababa. Be reflective mga kapatid. So natuto po kayo to see if your faith is genuine, be reflective. Number 4, being adaptable. Ang isang totoong wise, adaptable. Pagdating sa ibang tao, magaling siyang maki-adapt sa ibang tao. Sabi ng 2 Corinthians 13:5, examine yourself to see if your faith is genuine. Test yourself, surely you know that Jesus Christ is among you. If not, you have failed the test of genuine faith. Philippians chapter 4 verse 13 says, for I can do everything through Christ who gives me strength. Ang isang taong matalino, adaptable yan. Kahit saan mo yan ilagay, kaya niya mag-adjust because he can do everything through Christ who strengthens. Kaya alam nyo, kahit po ilagay nyo ako sa worship, kaya ako mag-adapt. Ilagay nyo ako sa kids ministry, I can. Ilagay nyo ako sa mga nanay, I can. Ilagay nyo ako sa mga tatay, I can. Kaya nga minsan sabi nila, Pastor, nakaka-amaze ka. Kahit saan ka ilagay, kahit sinong kaharap mo, you can adapt. Because a true wise man of God can adapt to every environment, every season, every moments, and every timings. Hindi pwedeng kung kailan lamang trip mo yung time, doon ka lamang adaptive.
Diba? Parang ganito. Kapag trip niya lang yung preaching, doon lang siya makikinig. Kapag hindi na rin. Diba? Adaptable Diba? Dapat you can adjust in every season. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon, season or out of season, you can preach the gospel. So ganun din dapat sa pakikinig. Season or out of season, dapat ready ka pa rin na mag-receive at makinig. Amen? So let us pray. Hallelujah. Heavenly Father, I thank you for this wonderful night that you have been given to me. Thank you for tonight that you have been done. Thank you for these people that are here this time. I declare that you will move mightily and powerfully upon each and every one of them. I declare that your mighty hands be upon them. I declare that you will work on them. Lord, help them to the stitching, O Lord. Naway ma-engrave ito sa kanilang puso. Sila po'y matamaan, sila po ay mahit ng word na ito, Panginoon, na nanggagaling sa iyo lamang. So, Father, we glorify you. We honor you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ayan. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. So, ayan mga kapatid, meron po bang nais sa inyo na mag-share po ng kanilang insight? Ano po? Magbibigay po ba sa inyo ng insight? Sige po, pwede po kayong magtaas po ng kamay para po makapagbigay po kayo ng insight. Ayan. Meron po ba? Thank you, Jesus. Wala na po? Ayun, sige po, Ate Fab. Amen, Pastor. Sapul ako. Thank you kay Lord. Kasi, to be honest, yung mga sinabi niyo kanina, I know God speak to us. Ginamit ka po niya. Maraming salamat po talaga. Kasi, dun sa, ako po ay naging curiosity. Ito po ay testimony ko po. Naging curiosity ako yung regarding sa mother ko noon. Makakakita ko ng vision. Hanggang pinasok ko na yung larangan ng pag-aalbularyo. Alam mo yun, nag-eager pero that time hindi pa ako makakilala sa Diyos. Although kilala ko siya, pero hindi yung ganun yung stick yung communication. Wala akong proper communication with God. Alam niyo yun, ang dami kong experience na bad experience. Pero, ang napuntahan ko is peligro ng buhay ko. Na hindi ko inaasahan. And thank you kay Lord kasi inahon niya ako doon. Ang hirap mag-elaborate pero tama yung mga sinabi niyo na yung sa pakikinig, kung saan sa curiosity, lahat yun na-experience ko. Pero natutunan ko ngayon at lalakaran ko yung kailangan. Kasi tinawag niya na ako we are choose. It means lakaran natin, maging obedience tayo, sumunod tayo sa spiritual mother natin, sa spiritual father natin. Kasi sila yung mag-guide, sila yung tinatapik ni Lord pag nagkakamali. Igina-guide niya tayo, ipinapaalam kung ano yung dapat lakaran para hindi tayo mapunta ulit sa dating meron tayo. And sa totoo lang, lagi ako pasaway kay Mami Beb. Ako yung anak ni Mami Beb. Kaya sabi ko, thank you Lord God. Kasi nag-i-eager na naman yung gusto ko ng more power pero I was rebuked. Kasi nire-review ko yun kasi hindi yun yung gusto ko. Hindi yun yung gusto ng Panginoon para sa akin. Ang gusto ng Lord is communication, to stick with Him, and siya yung baala sa akin saan ako yung dadalhin. Kaya thank you. Thank you sa mensahe mo kasi
ino-open niya sa akin to, huwag ka mag-focus sa dati mo. Focus ka kung nasaan ka ngayon at yun yung salita ko. Maging obedience ka. Humble yourself and magpatuloy ka. Yun lang po. Glory to God. Amen, amen. Thank you, Ate Fav. Ano po, i-treasure nyo po yung mga mami-mami nyo na yan. Treasure nyo yung mga spiritual leaders nyo na nag-guide sa inyo because they are the most important person ibinigay sa inyo. Bukod sa mga magulang ninyo, they are the most important. Ano, yung mga magulang natin, physically important. Pero yung mga spiritual mothers, spiritual fathers natin, they are also important. They are the second father, the second mother na meron tayo. Ano po. Kaya paalagaan nyo yan sila na mabuti kasi without them, ano po, saan tayo lalakad? Paano tayo lalakad? Sino mag-aakay sa atin patungo doon sa lalakaran na yun? Amen. So, meron pa po bang nais na mag-share? Ano po, testimony or kung ano man yung inyong nais ma-share, takeaways? Yan, sige po. Amen. Praise God. Glory to God po. Salamat, Pastor Carl, kasi talagang busog na naman ang spiritual natin ngayong gabi, no? Habang naglilinis ng banyo. Ang sarap makinig kasi yung utak mo parang ka nasa heaven, Pastor, no? Glory to God. Salamat po, kasi we need this. We need this word talaga. Lalo na po sa amin na mga nasa trabaho ngayong oras na to, na ang sarap lang pakinggan na totoo po yun, yung curiosity natin. Tapos kung matalino ka talaga, mag-observe ka, hindi ka basta sunod ng sunod sa mga paano kung bulag din pala yung naglilid sa iyo, di nahulog ka na rin, 'di ba? Matalino ang tao na nag-o-observe ka, hindi ka basta kain ng pinapakain nila sa iyo. Kaya kahit na napakaganda na nakikinig tayo. Parang sabi nga parang pakwan yan kainin mo yung masarap, 'di ba? Itapon mo yung buto. Pag marunong kang mag-observe, 'di ba? Kainin mo yung kayang maging profit sa'yo, 'di ba? Bilang lalo na pag may hinahawakan ka na Alam niyo po ang mga leader na meron ng mga ministry na katulad nila Pastor hindi naman yan nandun agad sa ituktok. Hindi sila nandun agad. Kaya minsan pag naghanap tayo ng mentor natin, sabi nga marami tayong mentor, pero may isa tayong ama. Amen? Mahalaga pa rin na ang pinapalaw natin is si God. 'Di ba? Hindi lang siya yung mentor ko kasi nakita mo sikat, 'di ba? Siya yung ko kasi susunod ka na kasi, 'di ba? Totoo 'yun merong niladala tayo ng Lord sa mga tao na talagang tinawag para sa atin kasi fit tayo doon. Hindi dahil sikat sila, hindi dahil para alam mo 'yun yung pag sumunod ka sa kanila sikat ka na rin. Hindi. Hindi po ganun. Ang tanong, doon ka ba pinapasunod ng Lord? Baka dumating ang pagkakataon, humarap ka sa Diyos, bakit pinagawa ko ba sa yan? Alam niyo yun? Kaya may mga ganon na nangyayari. Sinabi ko ba na sumunod ka sa tao na yan, di ba? O gusto mo lang yan, di ba? Kaya mahalaga po na meron tayong understanding sa ginagawa natin at may wisdom tayo na mula sa Panginoong Diyos. Na hindi ka lang sumusunod sa kanila, una kang sumusunod sa Diyos. Kaya nga sa lahat ng mga leaders, kapag sinasabihan tayo ng mga leaders natin, mag-devotion ka muna. Hindi ka pwedeng umakyat muna sa leadership kasi kailangan mong mag-serve. 'Di ba? If you want to be great, we need to be serve. Kailangan natin mag-serve. 'Di ba? Kung nagsisimula tayo, magtutok ka muna, ano ba 'yan? Ginagawa ko na 'to eh. Ito na naman, alam ko na 'to eh, 'di ba? Hindi. Kaya ka nagko-complain kasi hindi mo pa totoong alam. Totoo 'yun. Kaya kapag dinala ka ng mentor mo, mag-devotion ka muna. Gusto mo agad, babalik ako sa ministry, dito ako agad, 'di ba? Ikaw na magpo-position sa sarili mo, hindi. 'Di ba? Kaya meron din po ako na ni-rebuke na hindi, balik ka dito. Ito yung kailangan mo. Ito yung totoong kailangan mo. 'Di ba? Mag-devotion ka muna. Punta ka muna dun sa Word of God ulit. Aralin mo ulit siya. 'Di ba? Hindi ka pwedeng tumungtong dito ka lang. Dito ka lang muna. Kasi still you don't understand kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya minsan talagang mag-reflect tayo sa sarili natin na hindi tayo yung magsasabi sa leader natin kung anong dapat mong gawin, 'di ba? Ikaw na mag-lead. Yung parang gano'n, 'di ba? Kung ikaw ang nagdidikta, 'di ba? Parang malapit ka ulit then sasabihin mo, "Dito na ulit ako." Ikaw na maglalagay ulit sa position mo. Ikaw na, palit na tayo. Parang gano'n, 'di ba? Hindi po. Learn how to humble ourselves lagi sa Panginoon, una sa lahat, 'di ba? Kung tayo nagbabalik and learn how to follow God sa pamamagitan ng mga natin, mga spiritual na mga mentor natin, leaders natin, totoo yun.
marunong tayong makinig. And follow God, don't follow the power. Kasi pag nauna nating natutunan na i-follow si God, the power will follow. Alam niyo yun? Kaya sabi ko nga sa lahat ng mga naghahangad ng kapangyarihan, hindi po. I-follow natin ang Diyos. Siya ang unang isik natin, sabi nga ni Pastor. Then let the rest follow you. Alam niyo, susunod na lang yung lahat. Kaya napakahalaga din na alam mo yung specific prayer mo, hindi yung gaya-gaya ka rin ng prayer ng iba. Meron din mga mananampalataya, pinapalo mo yung prayer ng iba, di ba? Hindi, sabi nga, the Holy Spirit will lead you. The Holy Spirit will teach you. Narinig mo lang sa iba, pag nag-pray ka na rin, ganun na rin. Alam niyo yun, wala ka ng leading, hindi na yung Diyos ang nagtuturo sa'yo. Ikaw na yung, nagpapalo ka na lang din sa sinasabi ng iba. Kaya mahalaga na marunong ka rin na katulad ng faith, 'di ba? Hindi 'di ba hindi yung sabi nga ni Pastor sa pakikinig natin doon lumalalim pananampalataya natin, 'di ba? Na parang pag pinapanalangin natin minsan nadagdagan mo yung faith namin Lord, 'di ba? Parang more of you God. Parang yun yung sinasabi ng puso mo, 'di ba? Na more of you Jesus, more of you. Parang ganon. Kaya para katulad ng mga tao na gustong yumaman, nananalangin ka, Lord, prosper me. Ang tamad mo naman, hindi ka naman nagtatrabaho, 'di ba? Ganon din yung faith. Without action, 'di ba po? It's dead. Kaya napakahalaga po na na alam natin kung ano yung pinapanalangin natin, na tinuturuan tayo ng Panginoon, na sa Kanya tayo sumusunod. Kaya napakahalaga po ng pinag-aaralan natin. Salamat, Pastor. Salamat po sa wisdom. Salamat po sa karagdagan na kaalaman kasi ito yung nag-lead sa amin, nag-guide sa amin, nagda-direct sa amin sa pamamagitan ng mga buhay ninyo. Kaya purihin po ang Panginoon and to God be all the glory po. Salamat po. Amen, amen. Thank you, Sis Bev. Glory to God. Ano po, totoo yun. Napaka-amazing, no? Di ba? Na tayo ay may nakikita natin kung ano yung mga takeaways na mababaon natin, madadala natin, di ba? Sabi nga, natawa ko kanina doon sa pag kumain ka ng pakwan, no? Alam nga naman nga, di ba? Familiar ka naman nga na buto, di ba? Kinain mo pa, kinagat mo pa, tapos sabi mo, ay, ang pait pala. Di ba? Sometimes ganun eh. Or minsan, hindi natin tinitingnan, basta lang tayo kain ng kain, pero hindi natin nakikita na may lason kaya to, baka mamaya yung pinapakain sa akin, nilalason na yung utak ko, or nilalason na yung ko, pero hindi pa natin tinitingnan. So we need to understand and we need to see more clearly. Hallelujah. So ayan, sino pa po? Meron pa po bang nais na mag-share? Sige po, nanay. Hello po. Praise God. Grabe. Hindi ko alam ba't naiiyak ako. Sobrang thankful po. Sobrang thankful pa ako sa Lord. Sabi ko, thank you pa sa buhay mo. Bayan. Ayun, thank you po. Palagi kong sinasabi sa'yo pa na kapag ikaw yung nagsasalita, sobrang kahit nahihit, sobrang, alam mo yung parang, Lord, thank you, kailangan ko to. Sorry po. Ba yan? Ayun, and sobrang thankful po ako sa mga po, kahit sa mga tao na ginagamit po ng Lord, na nahit po talaga ako dun sa yung po, na naalala ko yung nag-remind sa akin nung yung Sunday, Saturday na kapag yung meron ka pang kurot sa puso mo, ibig sabihin hindi mo pa nasusurrender kay Lord. And thank you pa dahil sa buhay mo, sa mga kapatid ko sa pananampalataya, na alam niyo kung sino-sino kayo na nagre-remind po sa akin. Sobrang appreciate ko po yun. Hindi, siguro minsan hindi nararamdaman, nagsasilent ako, pero thank you po ako sa Lord dahil sino naman yung magkukorek sa akin. Alam ko may purpose kung bakit kayo yung binigay ng Lord sa akin. Ako din po ang humingi sa Kanya na dalhin ako dun sa mga taong
bibigay niya para sa akin, yung itinalaga niya po para sa akin, hindi ako yung maghahanap. And ayun po, and sobrang thankful po and grateful po ako sa mga buhay niyo. Lalo na sa'yo pa, thank you. Alam ko, bata ka pa, pero sobrang dami po mo pong naaambag na, ano ba yan? Ba't ako naiiyak? Naaambag po na knowledge po, hindi lang sa sa support na parang patuloy na pinapalakas na encouragement po. Sobra pa akong nagpapasalamat bilang family. Katulad po nung kagabi, yung spirit po, nag-a-agree kung yung, alam niyo po, yung parang unang kita mo pa lang, ganun, parang sobrang gaan na ng loob mo, and walang any doubt na parang, ay, parang kakaiba to. Ayun, thank you po. Grabe, grabe yung ano ko ngayon. Sabi ko, "Lo, ba't ganun, tataas ba ako ng kamay o hindi?" And yun po, and sa inyong lahat po, sa bawat insight niyo po, nabi-bless po ako dahil natututo din po ako sa mga naririnig ko po. And to be honest, dati lagi po akong takot mag-share ganun, kasi parang naisip ko po baka mali ako. Palagi ako yung may parang ganun po. Pero palagi ko pong naririnig yung si Papa, hindi naman si Lord tumitingin kung gaano ka kagaling. Tumitingin si Lord kung yung intention at puso mo sa paglilingkod ay tama para sa Kanya. Kung ginagawa kung anong gusto niyang gawin ko para sa Kanya na may tamang paglilingkod at puso. Siyempre, lagi ko pong prayer na sorry na Papa, na i-humble po ako palagi ni Lord, na hindi ko din po yun ayoko po na, yung parang, ayoko po maitaas yung sarili ko. Kaya, hindi ko po alam minsan kung tama pa ba na ayoko magsalita dahil takot ako na baka mali ako, ganun. Ayun po. And thank you po sa inyong lahat at sa insight nyo, and sa iyo po pa, thank you po. And all glory belongs to God po. Yan lang po. Thank you. Amen, amen. Praise Jesus. And meron pa po ba? Sige po, Sister Selena. Sige po. Amen. Ayan. Sa akin sana hindi na rin ako magtataas, no? Pero na-remind ako ng Panginoon na kung paano natin i-honor yung ating mga spiritual father, spiritual mother, no? Kasi if i-honor natin yung ating spiritual mother, spiritual father natin, ay ang una nating in-honor ay ang Panginoon. So thankful tayo sa Panginoon sa reminders nito na lagi nating magkaroon tayo ng humbleness sa ating sarili na less on me, more on God. Lagi lang magkaroon lang tayo ng humble heart na magsabi sa ating mga spiritual mother na ganito, may ganito, may ganito. Basta hindi naman natin na bigyan lagi ang ating alam mo yun, na sa halip na makatulong tayo sa ating spiritual father, spiritual mother, ay isa pa tayo sa sakit ng ulo na nadadalhin nila. Parang ang hirap naman kasi. Kaya kung sa ganitong sitwasyon, ay lumakad tayo din na katulad ng paglakad ng Panginoon, at lagi din tayo humiling ng kababaang loob na lumapit kay Lord. At yun nga, ang ating mga spiritual mother, tumulong tayo sa kanila kung ano yung dapat nating magawa, na hindi lang sa gawaing ito, at hindi lang tayo talon ng talon na marami. Yun nga, tunay yung sabi na marami tayong curious, kasi dati nung bago lang din ako sa 2020 sa online, ayoko yung ewan ko lang, ayoko yung marami akong online Bible study, sa totoo lang. Kasi kung ano yung naikutan ko lang dati, glory to God, yung sa amin lang, sa daily devotion, prayer warriors, doon lang ako. Kasi totoo yun, maraming nag-i-invite sa akin. Parang iba kasi yung pakiramdam ko, na talon ako ng talon. Kasi inisip ko, kung wala naman akong matutunan doon, at kung ano yung natutunan ko dito,
yung kumbaga sa ano, kung tama yung sabi ni Nak Beverly, na kung kumbaga sa ano, kung ano yung ma-take away mo, tama, ay kukunin mo. Kung ano yung hindi naman na ano ng Panginoon, ay alisin mo sa sarili mo. Kaya yun, parang ayoko yung patalon-talon. Pero although, totoo yun, nakikinig ako. At maganda rin yung sabi ni Pastor na hindi tayo na ano na sa magaling magsalita. Kasi nga, magaling nga sila magsalita kung meron naman hindi ka naman talaga inano ng Panginoon para doon. Totoo naman yun. At minsan mayroon ka rin mapakinggan na parang iba yung spirit nila tsaka yung spirit mo. Ewan ko lang, ako lang yung nakakaramdam nun. Kasi parang may ganun ako na pagka napakinggan ko yung preaching niya, wala akong ma-adapt, wala akong ano, parang ayoko na lang umattend kasi parang feeling ko magkakasala lang talaga ako doon na wala naman ako naiintindihan, gano'n. Kaya parang ang tapang-tapang ng espiritu niya, samantalang ako, ano ba yung espiritu na meron ako? Sabi ko dati, ano ba yung espiritu meron ako? Bakit hindi ko ma-adapt yung ano nila? Ba't hindi ko ma-catch up yung mga inaano nila? Samantalang pakinig naman ako ng pakinig. Sabi nga, makinig ng makinig para ano, ma-adapt yung ano ng word of God. Pero pakinig ako ng pakinig, wala akong matutunan. Kaya thank you Lord at yun, ayoko din na ano, pero yun, pasalamat sa Diyos kasi ginagay tayo ng Panginoon at sa mga true panalangin natin, prayer natin at lalong-lalo na yung ating mga spiritual father na hindi natin alam, lingid sa ating kaalaman, niluluhod din tayo sa Panginoon na lumapit tayo sa Panginoon na meron yun, dapat dinadala sa atin ng Panginoon para matuto at mahubog yung ating sarili na lagi tayong nakatingin sa Panginoon anuman ang ating gagawin. Do it for the glory of the Lord. Yun po, glory to God. Salamat po, Pastor. Amen, amen. Thank you, Sister Selena. Glory to God. Hallelujah. Ayan, meron pa po bang habol? Ayan. Kung wala naman na po, sige po. We will close it in 4, 3, 2, 1. Ting, 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 ting. Joke lang. Ayan, glory to God. God bless you all, guys. Shalom, shalom. And see you on Saturday. Hallelujah. So, ayan. Salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Bye-bye. Thank you, everyone. Thank you po. Thank you po sa inyong lahat. Salamat po. Salamat po. Praise God. Ayan. So, glory to Thank God. you po. Salamat po sa inyo. Bye-bye. God bless. Thank you, Sis Beds. Thank you, Sis Yo. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Nanay Grace. Kuya Antonio, thank you so much. Ate Cassandra, Ate Say, Kuya Andre,